Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Na daily upload. 3 PM gang! Anti-Supot Podcast. Malamang ngayon susupot-supot ka pa, pero makinig ka lang dito, critical thinking, magiging mas malupit ka pa sa akin. Oh. Gawin mo kaming daily dosage mo, di ba? Habang tatrabaho, nag-almusal, almusal pala, 3 PM pala tayo, tatrabaho, merienda, bumibembang. May nagbumibembang ba ng alas 3? Kasi dasal yun eh. Nagdadasal yun. Eh sa TV, di ba? Laging Dito natawa ako sa bumibembang, tapos anti-support ang podcast na pinakinggan mo. Utang lupit mo parang si pre. Ano yun yung American Psycho? Nagsa-sound trip siya ng habang bumibembang. Sino yun, Jeffrey Dahmer? Hindi, sa American Psycho, yung... Hindi ba napapanood yun? Ay, panoorin mo yung pre, classic yun. Anong pamagat? American Psycho, doon galing yung meme na gano'n eh, yung gano'n. Kaya pala pag may nagre-release. Oo, yung gano'n. Gano'n lagi sila. Pero ako tawan-tawa ako sa dumadaan ba sa inyo yung nagre-release na magkaibigan sa college, tapos may roleta. Gaganon niya yung roleta, tapos may lalabas na matcha missionary. Hindi ko alam yun. Lahat ng nandun sa roleta, puro katarantaduhan. May pagtatapat minsan, give me a head. Gaganon. Yung gago. I gotta collect. Parang tatamad-tamad pa sila. Parang, okay na nga, sige, kukunin ko ng number mo. Wala kang magagawa. Ganun sila. Parang lugi pa sila eh, no? Oo. Tapos sasabihin nila, may $500 na makukuha, pero wala naman. Lahat na nandun sa roleta, bastos. Kumbaga pagpalapit yung babae, ginagalaw-galaw kasi nila para di mabasa. Pwede ka manalo, may 100. Tapos lahat doon puro get na number. Tapos blowjob, nakalagay ka na mission. Gago, puta. Tantado nga yung dalawang yun. Pero taon-tawa ako sa nila eh. Kaya ako na-relate yun kasi gumaganon sila pag nakuha yung number. Gumaganon sila. Doon pala yun nila kinuha yun. Doon yun pre, American Psycho. Di ba si Salt Papi gumaganon din? Gumaganon din si Salt Papi pag habang gumaganon. Yun, doon din yun? Hindi, actually doon siya galing pero hindi naman in-emphasize yung ganung gumaganon talaga siya. Yung nag-react lang siya noon, yung gumano siya. Tas ginawa siya memes, di ba? American Psycho. Ano yun, pre? Magandang movie yun. Ano siya? Kumbaga, na-experience natin, nakikita natin yun ngayon eh. Na para bang, lalo na sa social media world, no? Na mayroong karamihan ng mga tao fake, no? Yung persona na pinapakita nila sa internet is fake, pero ang totoo pala, iba. So, yun, magandang movie yun, pare. Medyo may pagka-mind fuck nga rin yung movie na yun eh. Bakit? Kasi kala mo, itong nangyari whole through the movie, ayoko na i-spoiler, basta yung pinaka face value lang, no? Whole movie, kala mo may mga pinatay siya, mga ganitong problema niya. Yung pala, nasa imagine niya lang, parang nag-awakening siya na fake pala yung buhay niya nung mga nandito. Gago. No, pre. Parang Fight Club. Ayun, pero wala siyang alter ego, kumbaga isip niya lang 'yun. Maganda siyang movie kasi at na gusto ko rin maganda rin Pangalan niya? American Psycho. Yun na tayo napag-uusapan natin yung fake, no? Related to sa next topic natin, pare. Kasi nakikita ko ngayon, bro, na may bago na namang phrase na umuuso ngayon, no? Na kindness is free. Yeah. Free naman yun. Kaya naman free din yung pangalan ko pag sinerge mo sa DAO. Yan. No? Ganda. So isa daw ng general lang. So Army. Ako ang general nyo dyan. At ang puso ko nasa magsasaka. Ingatan nyo yung pera nyo palagi. Number 1 yung pera. Sobrang taga nating natigil pero nagpahinga. Nakalimutan ko itong magpakilala. Pakilala pa. Josh on Point, pare, sa lahat ng social media. Kung gusto mong mag-amoy bad boy na may class, no? Pag may asawa ka, sige lang. Available yung mga perfumes natin sa TikTok shop. Seduce, Foreplay, Climax, Bad Boy, Trinity, lahat available. Go ahead. Ako nakalimutan ko din. Kasi yung kamay ni Itaset Mahanap siya ng tiyempo sa'yo makasingit. Pero nakikita ko yung sa peripheral ko Sa peripheral ko. Tapos naalala ko, kasi ito lagi nagpapaalala ng pangalan eh. Ganun yung kamay. Ipasok mo kasi na parang ginagawa namin. Uy, teka, wag mo nang kwento. Ano ba pangalan mo bago? Hindi minta siya, gumagano talaga siya. Nakita ko. Machi ko pala yun. Sa peripheral lang.
8 assets sa lahat ng social media pero lang sa Instagram. May naisip ako may gagawin ako sa channel ko, may i-upload ako doon. Magre-react ako sa mga comment nyo sa Anti-Support. Pumunta kayo sa channel ko Pumunta kayo sa channel ko, gagawa ako ng content na ganun. Ayun, sige, sa mga gigil na gigil. Di ba? Yung babasahin na ni 8 asset yan. At syempre, baka naman din may aral na kapupulutan. Meron talaga, di ba? Meron, hindi kayo masisiro sa akin. Kaya puntahan nyo yun. Sige, kahit magandang comment, okay lang. Pangit na comment, okay, welcome. Ganda yung naisip mo. Papakita natin sa kanila kung paano i-handle yung mga gandang bagay, madali na i-handle yun. Hindi na kailangan ituro yung mga ganda. Yung pangit na bagay, sige. Papakitaan ko kayo kung paano hinahandle dapat yung mga ganun. Yung pangit na komento, nandun nga yung adjustment mo dapat di ba? Sa buhay. Kasi yung maganda, okay lang. Parang nagawa mo na Oo, wala na, no? Nagawa mo na siya. Pinalakpakan ka lang. Okay. Pero yung adjustment, nasa bad comments talaga. Yeah. Talaga. Iba naman yung bash lang na wala namang sense na try na yung mukha mo. Tangina mo, hindi ikaw yung dapat magsabi niya. Ganun. Naganda profit, ginawa nila yun. Diba? Ito ba pre, ilaw talagang ganyan? Parang nakatapat na sa mukha ko. Sakit? Hindi naman, pero ganyan talaga yung setup niya. Sige, tignan. Mamaya adjust na lang natin. So, hindi. Dito ka na lang to, parang di masakit. Ayun, so, ngayon kasi pare, napansin ko, no, may pagka... Sige. Para kasing naiba Yan. Kasi napansin ko pre, itong phrase na to na kindness is free daw, madalas silang gamitin pagka, katulad nito, may nabash nga yung sa, yung nag-Dubai ba yun? Dubai? Sino yan? yung isang gay nga na nag-Dubai na hindi pinapasok. Ina mo ka daw siyang babae, ang putang inang yan. Ngayon, syempre. Nakakainis ang puta. Totoo, nainis talaga ako, tang inang yan. Kaso hindi na ako nagkomento. Nilabas na ni Angry Doc lahat ng frustration ko Gusto ko sabihin, yung frustration ko, salong-salo na Angry Doc Kaya niyo sabihin no? Kaya ko rin naman sabihin, tol. Totoo lang. Pero nga, ang bilis niya kasi. Ito kasi Angry Doc, pag may nakita tong video, 15 minutes may kita mo, nandiyan rin. Kahit may ginagawa siya, no? Record niya. Ang bilis talaga siya, man. Speed. Pinag-usapan na namin. Speed talaga. So, 15 minutes, may kita mo, lalabas si Angry Doc. May nakita na naman tayo mga video dito, mga kaibigan. Isang bakla. Ganun siya, di ba? Triple B, motherfuckers. Isang bakla. Triple B. Ano nga, ang ibig sabihin? Nakakainis ang puta. Mukha daw kasi yung babae. Ang ibig sabihin ba ng Triple B ni Angry Doc? Bakla, Bisaya, Bobo? Hindi, binago niya na. Binago niya na? Bakla, Bayot, Bobo. Okay. Kasi kaya lang naman niya pinasok yung Bisaya nun. Ang kasagutan niya kasi nun, Bisaya rin nung time na yun. Parang binabash siya ng sobra nung lalaking Bisaya na yun na sinagot niya ganun, Bisaya ka, ganyan. Ang pang shield naman niya, nanay ko Bisaya. So, parang, yung fucking niga, may end card ako, niga card ako, kasi may friend ko, niga. Sabi ko nga kahit anong lumalabas sa internet na masakit, ganyan, kung alam mo naman na hindi ka ganun, hindi para sa'yo yun, hindi mo naman kailangan mag-react hayaan mo lang di ba? Gagana mo lang yung cellphone mo, bababa mo lang na ganun, no? So ito nga pre, going back, no? Ito nakita ko na naman siya ulit, itong phrase na to na kindness is free, nung ito nga nabash nga yung bakla na hindi pinayagan makapasok sa Dubai, di ba? Syempre, ito naman marami ng mga netizen pinoint out kung bakit hindi nga siya nakapasok. Unang-una kasi nga na-observe pala siya pre. Pagbaba niya pala ng eroplano, may CCTV, nakita na siya na maingay na daw. Makulit na, sisigaw-sigaw daw siya, "Welcome to Dubai!" Ganun, nakita na siya sa CCTV. Tapos, pagbaba ng airport, pagpasok daw ng airport, ang kulit na daw. Nakita na siya sa CCTV. So, niraradyoan na siya. Umpisa pa lang, pre. Nagraradyoan na. Kakahiya. Nakakahiya nga. Tsaka, pasingit lang ako saglit. Isipin mo, yung isang malaking institution, katulad ng airport at ganun-ganun,
hindi naman yan basta magva-violate ng isang tao na bakit sino ka ba? Oo. Hindi yan, sisirain nila yung reputasyon nila para sa isang taong sino ka ba? Oo. Diba? So, kung parang feeling niya na pinag-iinitan ako nito kung ganun man ang hindi. Isang malaking institution yun eh. Meron silang code, meron silang polisiya na sinusunod. Kaya ganun ang nila. Yeah. Lalo na sa mga tao dyan na hindi pa sanay mag-travel. Ang airport, no, para yung kumbaga sa computer, firewall. Yan ang firewall nila. Ano pa ba? Yan ang Ganda nung sinabi. parang first gate yan ng heaven. Pag meron kang isang kasalanan, hindi ka na papapasukin dyan. Parang ganun yun, pre. Kasi nga, syempre, kung ano nga yung gate na yan ang values nila. Kailangan maano mo muna yun bago ka makapasok. Pag tama yung sinabi, firewall, pinakamaigpit na first defense nila yan. Kaya nga plastic pagka ako nagta-travel ako madalas. Talagang kahit konting likot di ko talaga ginagawa, talagang ganun lang ako. As long hinintay ko lang makalabas ako sa airport saka ako magagaganon. Pero tangina tol, kung may manners ka naman, Batik yun. hindi mo kailangan ng sobrang pagsabihan to, hindi. Kung may manners tong tanginan to, hindi na mangyayari yun eh. Babading-bading kasi ang putang inang yan eh. Wala talaga manners tong gagong to. Oh bro, nilapitan na siya pre, nakapila pa lang siya sa immigration. So, yung sinasabi niya na doon daw siya hindi pinayagan doon sa mismong immigration officer. Hindi daw totoo yun. Ang totoo nun, nilapitan na siya, nasa pila pa lang siya, nilapitan na siya. So, ang pinaka-issue talaga is yung behavior niya. Biruin mo, napakatindi nung ginawa niya mong kagaguhan nun kung doon pa lang sa CCTV nakikita ka ng siraulo tapos nilapitan ka na, hindi ka pa sa dami ng taong babantayan doon, nakuha mo yung mata nilang lahat. So, sabihin, walang yaka talagang hype. Gigil ako sa'yo eh. Hindi nga umubra sa kanya yung kindness eh, putang ina. So kung nirektahan na agad siya na, "Uy, kabayo, tigil mo, dito ka." Baka naayos pa siya eh. Pero dahil pinapakitaan siya ng kindness, umastang ulul pa siya. Ganun. So ito na nga, dahil nga ang dami ng taong kilala na rin daw siya eh. Itong influencer na to, problematic talaga to dahil sa labas pa lang, sa social media niya pa lang, ang dami niya nang nakakaaway, ang dami niya ng content creator na kaibigan na hindi niya na naging kaibigan dahil nakaaway niya na nga. Tapos ito pa, dumagdag pa to. So yung mga tao ngayon, syempre, dahil content creator ka, public figure ka, edi binarabara siya ngayon sa internet. Now, ito naman, yung mga pa-white knight natin, yung mga ulupong, ito ang madalas na sabihin. Kindness is free daw. Huwag daw natin i-bash. Ito ganyan. May mga nakisali pa dyan, mga babae pa rin na content creator. Kindness is free. Tangina mo, magpapaka-white knight ka dyan pa. Tangina. Kung bisugo yan po, tangina yan. Alam mo ba't ako galit dyan? Oo. Ha? Kasi nakakahiya tayong mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, kung lalabas tayo ng ibang bansa, magpakabait kayo. Kasi hindi lang sarili ninyo yung daladala nyo dyan, kundi yung lahi natin. Alam nyo ba yung mga Indiano sa may iba lang ako, di naman lahat ng Indian. Alam mo ba yung mga Indiano sa Canada, medyo sumasama na yung tingin ng buong Canadian sa community nila. Alam ko yan, Kasi makalat sila. Hindi naman lahat again yung certain people doon ng Indian, makalat. So ngayon, nalilabel lahat. Ganyan talaga mundo. Hindi dahil racism yan, ganyan talaga kasi tinitignan yan. Yeah. Kasi naiiba itsura mo, naiibang mo. So, pattern recognition kasi ang tawag doon. Ganun tumakbo ang utak natin eh. Na pagka may kahawig, ganyan, kung ano yung bad experience natin doon, minsan na-associate natin sa kanya. Kaya nga yung Pilipino na hupak, na barker na alatang tumitira, wala kang tiwala, di ba? Kasi may pattern nga na sila yung madalas nang hold up. Hindi lahat, pero sila madalas gumagawa ng masama. Kasi hupak, alam mong lubog yung panga, lubog yung mata, dilat. Di ba? Ganon din yun. So kayo, kung lalabas kayo sa ibang bansa, ganyan papakita ninyo, nakakahiya tayo, dapat kang i-shame. Huwag ka ng ina ka. Feeling mo pa, babae ka, gago ka talaga. Ang ina ka. Tang ina ka, nakakapikon ka. Kaya nagagalit ako dito sa phrase na to na kindness is free, no? Ginagamit to ng mga... Sana inumpisahan niya, di ba? Oo nga eh. Kindness is free pala. Bakit ang akala nyo ba ang pagka-kindness is receiving lang? Pwede mo rin namang ibigay yan eh. Ba't hindi niya inuna? Diba? Bakit parang haliparot ka dun? So ito nga eh, parang
itong phrase na ginagamit nila na to, bro, para bang isa na naman tong way, no, para matolerate yung mga kagaguhan nila eh. Kumbaga parang sasabihin nila sa'yo na kindness is free, para kahit anong gawin na itong ulupong na to, o ng ulupong nila, wala tayong dapat sabihin na masama. Kumbaga, again, we're building a society nga, katulad napag-usapan natin kanina, na we're building a society na hindi kayang tumanggap at ayaw tumanggap ng criticism. Kaya madalas silang sabihin tong kindness is free na to. Nung umalis kasi itong mga to, wala kasing lalaking kayang kaltukan to eh. Alam niyo yung ganun. Tol, tangina naman oh. Kasi sa ating mga lalaki ganun, tol, mais ka naman, pre. Alam mo, pag nagseryosohan na tayo ng mukha natin na, wag ganyan, titigil eh. Sila kasi, puro babae bakla eh. Parang, sasaway mo, babe, the fuck? Lagi silang positivity, toxic positivity sila lagi, pre. Wala, ganyan lalaki yan eh. Diba, ang kailangan na saway dyan, lalaki din. Hindi saway pang babae, kailangan mo dyan, puta, tignan mo, mas mukha pang lalaki sa akin yan eh. Tangina, hupak na hupak yung mukha niya eh. Talagang, di ba, masal-masal yung ano niya. Ang strong ng mukha mo. Hindi, legit lang tol, ang strong ng mukha mo para sabihin na babae. Hindi, tangina, pangbakbakan nga mukha mo eh, pang Muay Thai talaga eh. Oo, tingin ko pang Muay Thai, pang Thailand. Pang Thailandish na pang Buakaw, si Buakaw pare, yung talagang pambaragan yung mukha. Ito, grabe, idol yun, pre. Pwede yung mukha niyang gano'n eh. Nakakatakot talaga eh, pag ito ka sa mga tangina na ito. Pag nag-Muay Thai. Amateur lang, ba't talaga ng pro dito? Ang gago, diba? Yung CV mo, sige. Ako naman may tanong sa inyo. Go. Is it necessarily na mag-komento pa yung, ikaw as a friend, na public mo pa yung komento mo dun sa kaibigan mo, knowingly na mailulubog mo siya? Kasi dalawang take ko dyan eh. Diba? Kasi may kaibigan siya na nilaglag din siya. Oo, nag-comment. And then lalo siyang bumaon. Parang, ano ba yung comment? Hindi ko alam yung comment eh. Siguro kasi pare, yung kinuwento ko siya nagkwento nun. Yung kaibigan niya na yun. Diba? Yung si girl na chicks din. Kasi ang unang issue lang, hindi pinapasok sa Dubai, itong baklang to. Okay na. Hindi, nag-follow up siya eh. Lalong... So, ano na ang kulay ngayon? Ano na ang kulay? Yun na yung kinuwento ko. Siya ang nagsiwalat kasi siya yung kasama. Utang ina. Pero kasi, hindi sila friend. Hindi sila friend, pare. No? Hindi sila friend. Kumbaga, parang talent niya lang siguro yun or product endorser niya, ganun. Kwento ko kay Ching para maano ni Ching bago niya sagutin. Yung babae kasi na friend niya, sinaway ko yan. Sabi niya sa video, sinaway ko yan. Sabi ko sa kanya, babe, huwag ka makulit doon, nasa labas tayo ng bansa. Babae kasi, diba? And then, hindi daw sumunod. Nagsisigaw daw, welcome to Dubai, ginawang Disneyland shit, yung airport. Malikot, ganyan. Tapos, siniwalat niya lahat yun. Ang statement lang naman kasi nung una, hindi pinapasok sa Dubai itong baklang to. Itong bakla naman, nag-comment na, mukha daw kasi akong babae, kaya mail yung passport, mukha akong babae. Hindi nila ako hinayaan. I think, tuldok na yun sana doon. Dinoble down nung kaibigan niyang babae, naglabas ng baho ngayon na, kasi pasaway siya. Kasi sinaway ko na siya, mag-behave, pero hindi siya nag-behave. Pumasok pa sa CR ng, marami siya sinabi na talagang naglagay ng pako sa kabaong ng karir nung bakla. So, ang tanong ko, kailangan ba talaga isiwalat pa yun? Hindi na. Parang gusto ata perahin nung babae yung story. Yun nga tingin ko eh. Alam mo kung bakit ako nag-agree sa'yo? After sumabog yung puro live eh. Puro live ng beauty tangina, mabili naman talaga pero yun, basta hindi sila pa rin talaga, pre. tingin ko Alam mo yung mga ganyang klase ng pangyayari yung ginawa na pinepera niya yung itong buong storya na to. Alam mo, wala tong pinagkaiba sa drug poser. Explain mo nga yan, pre. Wala pinagkaiba na pumipera ka sa isang bagay na kakasama nung tao. Kakasama ng ibang tao. Wala pinagkaiba sa drug poser. Yun, kasi nga, kung moralidad lang ang usapan, tapos na dapat yun. Tapos kaibigan niya pa. Parang iniisip ko rin tuloy, hindi kaya plano talaga nila yun. Pero,
Yun yung pangit sa ngayon sa mundo ngayon na kahit maging ulol ka na lang talaga para lang kumita ng pera. Ang shield naman niya, may mga ibang netizens kasi na sinasabi na, uy, kasama ka doon, bakit hindi mo pinagsabihan? Ikaw, may experience ka na sa paglipad-lipad. Bakit hindi mo siya pinagsabihan ng ganito, ganyan? Doon niya siniwalat ngayon. Ngayon, ang tingin ko naman doon, tinatanong ka ng netizen, reply mo lang sana na, pinagsabihan ko yan, hindi ako nagkulang. Kaso nga lang, may mga hindi siya nagawang maganda, hindi siya na pumasok. Kaso dinetail niya na bastos. Niya talaga, pre. Pinagmukha niyang talagang, oo na, tama ka. Squatter yung galaw ng bakla. Mali talaga yon. Pero as a friend, hindi ikaw dapat yung maglulubog ng gano'n ng sobra. Kaya hindi yun, hindi talaga sila friend, pre. Kumbaga, since ako, pasok ko yung isip ko dun sa babae as a businessman, no? Business-wise, pare, kung hindi ko talaga siya friend, lalaglag ko talaga siya. Gusto ko malinis yung business ko. Kasi kilala at ang endorser ng brand niya yun. So, ayokong, kunyari, pabango ko lang, kunyari. Meron akong endorser na kasama ko pumunta ron. Tapos nang hipo. Sabi, lalaki. Pabango, endorser lalaki. Nang hipo. Lalaglag ko yun. Sabihin ko, putangin na. Kasi, yun ang mukha ng brand ko Pag yun ang kakapit yun, manyakis na pabango to, di ba? So, brand-wise, business-wise, at hindi kita kaibigan, laglag ka sa akin. Pero sa cases kasi nila, parang hindi naman makaka-affect sa brand talaga nung una dapat Parang siya yung pinaka naglagay ng gasolina sa apoy lalo Ito nating against her Kilala niya ako, kilala ko siya, pre. Hindi naman ako against sa'yo. Siguro doon lang... May pass ba kayo doon? May pass kayo? Tangina naman. Gago, wala. Wala. Binibiro ko yung pag nagda-live. Tapikon nga yun sa best. Mo sa akin, nag-uusap kayo sa live, di ba? Tanga, hindi naman. Nagko-comment ka lang. Nagtitrip lang kami sa live, parang, ganyan, magkano CEO? Sa tao, nagtatrabaho ako, ganun lang siya. Nagtatrabaho ako, storeboy na. Ganun, playful din siya, nakikipaglaro din. Hindi ko alam kung seryoso siya. I don't care. Bibiro lang naman ako So going back, ang inaano lang namin is yung bilang point of view ba ng kaibigan, dapat pa bang ganunin? Alam mo yun? Kasi parang ako, mali si bakla pero at the same time, parang na-heartlessan naman ako sa inyo bilang magkaibigan kayo. Parang kami magkakaibigan kami dito. Hindi lang to basta work o podcast lang. Kami, ang gusto namin, brotherhood kami dito. Kaya nga that's why may pinaplano kaming training magkakasama, magbabanding. Yeah. Sabay kami kumakain. Magkakapatid kami. Akala ko ganun din kayo. Kasi kami hindi namin magagawa sa isa't isa. Hindi mo magagawa yun, bro. Hindi mo Even magagawa. may nagawa na nga yung iba, ganyan, or may pa rin parang, hindi, mahal ka namin. Malabong ilaglag, hindi malalaglag talaga. As in, it's either quiet lang or wala na, quiet lang or sabihin na, hindi alam, or hindi, napagsabihan ko naman yun ayaw nila di wag. Ganun. Ako naman na-heartlessan ako. Ako naman na may question. Paano kung behind the scene, nag-uusap sila? Kung halimbawa, sinasabi niya doon kay Bading na uy, lang to wala lang to Pag hahatian kita ng kikikitain ko dito sa katarantaduhan na to. Tangina, pwede. Pero gagawin ko siya sa hindi ko friend. Gagawin ko siya, tol, pero sa common friend ko lang na parang, alam mo na, parang sakto lang. So, babagsak talaga na hindi talaga sila magkaibigan. Tulog o tul. Hindi talaga. Sa atin ba, na-imagine mo ba yun? Parang, tasit, kunyari lang tangina, personalan niya yung gano'n. Mas masakit pa sa flip-top yun baka naman yung babae talaga ang unang, nangupal. Yung babae talaga ang kupal. Hindi na natin nakita yung mga nangyari. Hindi na natin nakita yung mga nangyari before sa ganun. Ay, baliktad. Pero kasi baliktad. Yung bakla talaga ang kupal. Hindi na natin nakikita yung storya na ganun. Kupal naman talaga. Kupal naman talaga yung bakla ngayon. Kaya deserve niya talaga yun. Yun yung sinasabi ko kanina, pre, na hindi nga niya tropa to. Kumbaga, itong issue na to is parang blessing in disguise dun sa isa. Ito, speculation lang to. Blessing in disguise kasi parang gusto niya sigurong pakawalan na. At the same time, may revenue pa. Revenue pa. Kasi biglang sabog yung mga produkto. Lalo, sabog na yung produkto Basta lang sumabog, tumaas yung sales. Na-utilize niya. Smart din, businesswoman talaga. Businesswoman na. Yung issue na utilize niya. Tapos trabaho siya nung bento, nakita ko siya
Pero may balita ba kayo dun sa Bading kung ano na ang kalagayan niya ngayon? O wala namang balita? Wala na. Tangina, wala akong pakialam mo. Tangina ba? Medyo lumubog talaga siya, tol. Tingin ko yun ang magbabaon talaga sa kanya, tol eh. Pero yun nga sabi ko nga sa inyo kanina, ano na siya problematic na talaga yun. Marami na siyang Si kabalbalang ginawa before Si Bading that. problematic talaga. Yeah. Before that airport issue, marami na siyang naging issue. So, na ganong klase. But, yun nga kasi, ito pa, isa pa, no? Nagamit din tong phrase na to, na kindness is free, dun din sa gay din, na isang gay din, na pangalan natin siyang Bronny James. Na obvious! Na may ginawa ding kabalbalan, pre. 'Di ba? May ginawa ding kabalbalan, but every time na binobrought up to ng mga tao, lagi din nila sasabihin to, kindness is free, shit. May tumatanggol pa nga sa kanyang mga babae din na influencer, kindness is free. Na ako nabubulshitan talaga ako na para bang virtue signaling na para bang okay, ako yung nakakaintindi ang mindset ko is kabaitan lang, no? Kabaitan. Na para bang yung kabaitan lang ba ang ginagalaw natin dito sa mundo? 'Di ba? Kung kabaitan nga lang, bakit yung pinagtatanggol mo? Mabait ba yun? Oo nga, no? Diba? Ang gulo nyo eh. Pero teka lang huwag nyo kakalimutan yung question na yan. Kalimutan ko na. Huwag mo kalimutan. Pero bago tayo pumunta doon, si Bronny, parang okay yung katawan niya, no? Pag nag-boxing kami, sino kaya mananalo sa akin? Palaban ka pa! Paano pag ting, gumanon siya? Ginanon niya yung mukha niya, tapos hindi nasasaktan. Alam mo, sa scary movie, pre. Pakina mo. Sa scary movie, may ganyang scene yung babae. Tapos ang kalaban niya, akala niya babae, si Mike Tyson bala. Nagubad ng robo, pumpulo si Mike Tyson. Scary movie. Tangina, iba yung build niya no? Tank build eh. No, malakas mo ang ano rin eh. Ito rin kasi, ang hilig niyang gumanon ng back. Tangina, alam mo, masil ka eh. Tangina nga. Kaya, tangina, tignan mo nga lang yung issue nun, pre. May CCTV yun, pre, di ba? Inaawat ng malalaking bouncer yun. Hindi nadadala yung mga bouncer eh. Nahihila eh. Feminine energy ba yan? Di ba? Tangina, muscular energy yan eh. So ako, tingin ko lang, trip din niya eh. Tingin ko lang trip niya yung ginagawa sa kanya ng madla eh. Kasi alam naman niya yung gagawin para hindi siya tripin ng madla eh. Sabihin niya lang na, tanggap ko, lalaki ako. Pero may pusong babae ako. Tapos. Kasi nga, in denial siya, alam niyang magagalit yung tao, the way na pag nagde-deny siya na lalaki siya, diba? Pinamumukha niya lalo na, babae ako. Gusto niya pa nga daw itratong babae daw siya. Alam naman niyang magti-trigger ang Pinoy din. Kasi tangina yung mukha niya, diba? Alam niyo naman, hindi naman siya mukhang babae. Diba? Konti na nga lang, nung topic natin kaninang Bading, magka same level, same bracket lang sila eh. Lagyan ko ng third person perspective yung dun sa kindness is free. Yung kindness is free, okay naman talaga siya, pero depende sa nagsasalita eh. Depende sa paggamit. So, kung yung kindness is free, ginagamit mo para ma-excuse yung mga kaululan mo. Pero kasi maraming ulol na hindi nila alam na ulol sila eh. So, talagang gagamitin. Yun na talagang gamit sa kanila nung phrase na yun. Defense na talaga yun. Ngayon, kung yung kindness is free, nanggagaling siya sa tao na talagang may concern. Kung halimbawa kay Bronny, kasi siguro naaawa na rin talaga siya sa dami ng attack na sinasabi niya yung kindness is free para makontrol yung pinagagawa ng mga tao at siguro panalangin niya at dapat lang hindi na rin mapunta si Bronny dun sa mga nagliligwak. Kaya niya naisip na sabihin yung... What if ikaw ang huminto sa social media, Bronny? Magandang... Hindi, legit. Alam mo namang hindi hinto yan eh. What if ikaw ang huwag mag-social media, huwag kang mag-upload ng picture mo. Tignan natin kung kukulitin ka pa. Oo nga. Doon siya makakaramdam ng talaga, pre. Peace. Gusto mo ng peace? Yun ang peace. Alam mo na yan ang dapat gawin para tumigil yan, pati yung pang-aasar sa'yo. Ba't di mo ginagawa? Kasi gusto mo yung nangyayari. Gusto niya. May relevancy ka na natatanggap. Nag-guess ka sa mga kung saan nagkakapera ka. Tanggapin mo na sa kapalit ng pera na yan, na tayong mga public figure, kasama kami, ginaganyan din kami.
nakakabit na yan. Kabit na yan. Ngayon, kung tatanga-tanga ka, mahina puso mo, huwag ka sa ganitong larangan. Mag-quit ka. Tanggalin mo lang Facebook mo, Instagram mo, mananahimik na yan. To. Kumiingay lang naman sila pag may bago kang upload na picture na pinapakita mo yung back mo na laki ng muscle eh. Tapos sasabihin mo, babae ka. Alam mo naman, yun ang ayaw nila eh. Diba? Alam niya yan. Kaya kung sasabihin mo sa amin na nade-depress ka, nag-anxiety ka, ginusto mo yan. Choice mo yan. Public figure tayo, ganun talaga. Kahit sa labas ng country, tangina mas matindi pa nga mga Oo, pre. real talk. Mas sa marami Amerika. pa kasing tao doon. Di ba? Lalo na sa US, puta, pagka tinira ka doon, talagang ang laki-laki ng bansa nila, ang dami-dami nilang tao doon eh. Oo. Ang ina, grabe talaga doon. Naman si Will Smith, grabe bakbakan ng mga tao doon, pati mga influencer. Oo. Paano siya hiyain, di ba? Hindi na nga Jada. nakabangon eh. Hindi na nakabangon, pre. Samantalang dito, nakakabangon pa eh. Gusto niya yan? Cheater na babae, may career pa eh. Oo nga, no? Tapos yung lalaking kasama niya doon sa nag-cheat, wala nang trabaho eh. Biruin mo, Tangina, ilang double no? standards yun. Grabe. Alam mo yun, kilala mo yung sinasabi ko? Meron. Dalawa sila nag-cheat, pre. Parehong may jowa. Pero yung lalaki na wala ng trabaho, siya meron Yung pa. may babae nagchuchongke na smoke. Nag-chat siya ng smoke lang. Yung I'm touching myself. Ah, Ganun. putang ina, oo. Siya may karir pa, no? Career pa. Duga, di ba? Sa lalaki, di ko na makita. Wala nga nga eh. Ang kulot. Dalawa sila parang endorser nung paborito nating manok. Ngayon, siya na lang mag-isa. Nag-endorse. Duga, no? Tang ina. Duga, Oo eh. nga, no? Di ko napansin yun, ah. Yan ang kadugasan. Magandang i-content yan, bro. Gusto ko nang i-content yun eh, kasi ganun mo makikita yung double standards talaga, bro. Pero, yeah, ibang usapan naman yun. Pwede natin pag-usapan next time. But yeah, ako nga para sa akin, bro, eh. Yung kindness, sinabi mo, di ba? Ako nga para sa akin, ang kindness is same concept siya ng respect eh, para sa akin eh. Di ba, ang respect, free lang din naman siya, but may condition. Di ba? Kailangan mo i-earn yun bago kita i-respect. Same ng kindness sa akin, pare. Before, wala akong pakialam sa'yo. Ang by default sa tao, wala akong pakialam sa'yo. Yun ang by default ko. Pero yung kindness ko, may condition din yun. Nakadepende lang din yun sa galaw mo sa akin, sa pinapakita mo sa akin. Ganun ako mag-kindness. Ganda Diba? Kasi, di ba, katulad nga ng sabi mo kanina, last time siya daw na tumatak din sa akin na, ikaw, tao ka, tatanggapin kita as tao. Diba? Wala akong pakialam sa'yo. But, magdidepende na yung ano ko sa iyo pagka, depende na rin yung pakitungo mo sa akin. So, ganun eh. Ganun ko siya anuhin eh. Dahil, ito kasi naniniwala ako, bro, na ang tao na ang personality niya is kindness, nakakasama rin sa kanya yun, Yeah. Maganda yung papakita niya, but siya, hindi same energy. Di ba? Kasi madalas mga kindness na tao lang yung mga tao na kindness lang yung personality. Sila yung batukan, sila yung naloloko, natitake for granted. So, hindi yan, sa akin, hindi free siya, yeah. By default, free siya, but hindi dapat lahat pinapakitaan mo ng kindness. Kasi, again, hindi naman lahat ng tao ibabalik yung kindness mo eh. May iba na ititake yan for opportunity for them na lokohin ka. Ooh. Diba? So, again, para sa akin, mas safe bilang tao na neutral ka. By default, sa kahit sinong tao, neutral ka. Is it kindness? Pag neutral ka? Hindi, Hindi. Neutral ka lang. Kumbaga wala akong pakialam sa'yo. Saka ka magpakita ng kindness pag maganda ang turing sa'yo. Yes. Ganun para sa akin, mas safe yun bilang tao. Kasi, nandito tayo sa mundo na hindi naman tayo pare-pareho ng mindset. Diba? So, again, mas safe ikaw bilang tao na treat people default by neutral, then kindness when needed. Yun nga, ang doon, lahat ng bagay may tamang lapag talaga eh. Kung yung kindness at ganon. At babagsak din siya sa, babalik pa rin tayo sa masculinity. Hindi mo mabibigay yung kindness kapag mahina ka at tatanga-tanga ka. Hindi mo rin siya pala pwede ibigay. Kahit na-feel mong ibigay, pero dahil tanga ka, hindi mo pwedeng ibigay yun. Kasi nga, pag ginawa mo yun, yung pagka-prone na balikan ka ng konsensya mo, balikan ka ng sarili mo, katulad yung nangyari sa'yo. Ang lakas nun. Ibibigay mo yung kindness ng wala sa lugar sa maraming sa maraming consideration, yung sa'yo, yung sa tao, ganun. Basta pag wala sa hulog, babalikan ka nun. Ang masamang possible na kalabasan ng peking kindness
maging demonyo ka balang Oo nga, araw. no? Saka Oo. inside mo, no? Hindi mo talaga pwedeng ibigay yung mga bagay na sa sarili mo nga, hindi mo nga binibigay, di ba? Kaya pag nakita na wala sa ayos yung buhay mo, wala sa ayos yung direksyon mo, hindi para isipin mo magbigay ka ng kindness. So, hindi, ayusin mo muna yung sarili mo. Actually, pag maayos nga yung sarili mo, hindi mo na kailangang isipin yung mga bagay-bagay na yun. Natural na hindi na kailangan i-label yung kilos mo na kindness ba yung ano mo. Maayos ka. Maayos, so walang na-violate, walang taong nasira ang peace. Yun lang. Talagang, kumbaga, organic, normal, natural ka lang na lumalakad ng maayos dito sa mundo. Wala ka na ma-violate. Too much kindness ba is masama din? Sa akin, bro, naniniwala ako too much kindness. Masama. Kasi, again, hindi naman 100%, again, too much, di ba? Hindi naman kindness ang sagot sa... hindi talaga kindness ang sagot sa karamihan ng bagay. Di ba? Hindi mo ma-overcome ang isang... Katulad na, challenges sa buhay. Can you overcome a challenges by being kind? Hindi nga eh. Di ba? Ang kailangan mo para ano yung challenges sa buhay is what? Perseverance. Magkaiba yun. Hindi ka na, di ba? Walang kindness sa perseverance eh. Pag perseverance ka, madalas may babanggain kang tao talaga, may lalagpasan kang tao. Di ba? Kaya ito nga eh, alam nyo rin naman to na karamihan din ng mga mababait, yung kindness na yan, hindi talaga sila mabait, pre. Hindi talaga sila mabait. They just want to look mabait. Sinungaling sila, nagmamaskara sila. Nagmamaskara lang. Virtue, yung tinatawag natin na virtue signal eh. Hindi talaga sila mabait. Gusto nilang i-perceive sila na mabait. Di ba? Magkaiba yun. Actually, manipulation na yun eh. Devil yun Manipulation eh. Devil yun. Galaw devil yung gusto magmukhang mabait pero hindi naman pala. Di ba? For example, ito, nauso yung, ito ayoko naman sana maging sobrang political tayo, no? Yung naggera sa bansa, hindi ko na lang i-specify yung bansa. May gera, yung lately lang, yung dalawang bansa, Muslim tsaka Christian, di ba? Marami nag-ano dyan na pro ganito, pro ganyan, pro bansa na ganyan, pro. Biruin mo, nagpapatayan na doon, pero ikaw, feeling nila, dahil pro sila sa isang bansa na to, sila yung mabait. Di ba kasi, pro sila doon sa massacre, nagminamassacre. Na hindi naman nila alam yung buong storya. Hindi naman nila alam yung buong storya. Di ba? Hindi naman nila alam buong storya. At the same time, may namamatay din sa kabila. So, do you think mabait ka doon? Do you think you're kind? Hindi. Ang maganda dapat is pro-anti-war. Pag sinabi mong pro-anti-war ako, okay. Kasi both sides walang mamamatay. Pero sasabihin mo, pro ako dito. So, pro ka na, pinapatay din yung kabila. Naisip ko nga, hindi kaya propaganda yun, pre, na ipakita na lugi yung isa para doon kumampi yung other countries. Yun na nga eh. Well, magandang ibang usapan din yan, pre. Oo, ibang topic na. Oo, talamak yan, pre. Talamak yan. Lalo na pagka promoted ng media, alam mo na. Bobo din kasi mga tao, no? Hindi mo na inahalukay. Saka sa isang gera, sa isang gera, lagi may isang bansang natudurog talaga. So, doon ka nakakampi, porket gano'n. Hindi muna natin alamin ano bang motive. Minsan kasi may bansa na nadurog, kagagawan din nila. Poke. Oo, poke ng poke, kasamaan din nila. For example nga nun, dati, may sila Hitler, may mga ginawa sila na pangit na sobrang agenda nila. Diba? Dinurog sila ng sobra. To the point na ang dami rin namatay sa kanila, kawawa talaga. Pinagbobomba sila, pre. Kawawa talaga. Kasalanan lang naman ng isang tao yun. Di ba? Si ano lang naman yun, di ba? Isang influence na ginawa niya, di ba? Si Hitler, di ba? So, kawawa sila at the same time, pero hindi naman pwede kakampi ka agad dun dahil lang kawawa sila. Diba? Yung mga, kung halimbawa nga ako yung nasa loob ng gera, ako yung nandun, ako yung mamamayan na nandun. Ako sasabihin ko nga, puta na, anong kindness, tigil nyo tong gera na to. Yun ang hindi totoo. Hindi ko kailangan to, gawin nyo ng maayos, ayusin nyo yan. Dapat nga dalawang presidente na lang magbarilan eh. Duel na lang sila eh. Tingnan mo, ayun nga, ibang topic kasi ito eh. Napapasa nga ako dito sa part na to eh. Pero neto, nakaisip pa ako ng isang senaryo tungkol sa kindness. Na itong senaryo na to, lumalabas, kindness is not free. Kasi, parang respect nga siya, pre. Same concept ng respect. Ito naiisip ko. Kailangan ni-earn.
halimbawa, ano na ako, world champion boxer na ako. Di ba? Susuntukan kami, bag. Ngayon, tapos na yung suntukan namin, tapos na yung boxing, pwede na ako maging kind sa kanya. Kasi may nanalo na desisyon na eh. Okay na eh. O yan na, sige. Nandiyan na yung kindness. So, hindi free yun. Nakipagsuntukan muna ako bago ma-apply yung kindness na yun, eh, di ba? Hindi yan ibibigay ng ganyan-ganyan lang kindness. Hindi yan dapat sinusubo sa tao. Lalo na, ang dami mga delusional na tao, di ba? Susubukan mo ng kindness. Ay, putik, tatanggap pala ako ng kindness kahit uulul-ulul ako eh. Toxic na yung tinuturo nila na yun. Na, meron pang nausong motto dati, kill them with kindness. Parang, pag masama yung inano sa'yo, suklian mo ng purong kabutihan. Hindi di ko na lang papansinin yan. Para sa akin, mararamdaman sa akin. Oo, yun na yung sagad. Yung bato, pag binato ka ng bato yung mong tinapay. Para sa akin, yun na yung sagad na balik ko, na tinapay ko sa kanya. Yung parang, ayaw mo sa akin, sinaktan mo ko, niloko mo ko, hindi natin papansinin. Parang, sige, move forward ako. Yun na yung kindness para sa akin. Ngayon, kung gusto pa nila ng kindness na parang bigyan ko pa ng biko yan, ng spaghetti, parang, uy, pataray mo pa sa bahay mo. Binato mo yung bintana ako kahapon. Pero okay lang yan. Sige, bibigyan kita ng palabok. Hindi, ni-reward mo yung bad behavior nun, babatuin ka ulit nun. Oo, binibigyan pala ako ng palabok eh. Isang bintana pa ulit. Pag! Ito. Biblical na halimbawa. Sige nga bro, kasi papunta ako dyan eh. Gusto ko itang tanongin eh. Na, meron ba, para tong si dating daan, brother. Kasi gago ka eh. Gago ka naman talaga. Meron. Mura ba ang gago? Ay, susulat yan sa 21. Alam mo pre, yan taong yan, minasama lang nila, pero nung tumanda ako, nakikita ko yung sense ng mga sinasabi niya. Na-appreciate ko siya. Tanggap ko na hindi siya perfecto. Tanggap ko. Pero yung... Perfecto, sino ba? Oo, pero pa nakikita ko yung niya, na-appreciate ko, pare. Gusto ko siya, pare. Gusto ko siya. Sana mabuhay ulit siya. Kasi gago ka eh. Hindi ko alam yan, pre. Gago ba? Di mo na parado ba yun? Marami siyang ganyan. Meron to. Marami siyang ganyan, pare. May mga tanong kasi na nananarantado. Tapos ayaw niya yung habang nagsasalita siya. Kasi po parang bilang babanata mo ng gano'n. Biglang magmumura yun. Gago ka! Gagawin yun. Tapos sabihin nung napanood ko sa isang scene na yun, sabi naman ng lalaki, dapat hindi kayo nagmumura kasi nagtuturo kayo ng lalo niyang minura. Gago ba? Mura? Sabi niya. Pag sinabi kong gago ka, hindi yun mura. Nasusulat yan. Tangina, binuklatan ngayon ng assistant niya. Totoo naman pare. Hindi, yung gago kasi parang stupid. Kaya kasi sinabing gago, parang gago to. Parang ibig sabihin stupid to. Parang loko-loko ka. 'Di ba? Hindi ka naman na mother F, hindi naman sinabing gano'n yung nanay mo. Tangina nanay, hindi naman gano'n. Walang cursing, 'di ba? Sinabi lang na tarantado ka kasi, sira ulo ka. Kaya nga namumura rin siya tarantado eh. Kasi ang tarantado rin naman meaning barumbadong lalaki ka, parang gano'n, walang yaka, 'di ba? Hindi siya yung so yung talaga, putang ina talaga ang pinakamura talaga. Oo pare, kasi you're cursing someone na hindi mo naman kilala. Hindi mo naman kilala nanay niya. Hindi naman talaga puta nanay niya. O ba't mo sinasabi yun? Diba? Ba't mo ginaganon yung nanay niya? Kasi ang pinakapangasar lagi sa yung nagsilang sa'yo eh. Diba? Kasi sa kanya kagaling eh. Oo, diba? Kaya nag-make sense yung putang ina. Oo, kasi ibig sabihin nun, yung pagkagawa sa'yo, hindi tama. Yun ang pinaka-curse, di ba? So yun nga, naalala ko lang. Nasangay-sangay tuloy tayo. Gusto kong malaman, pre. Kung meron ba sa... Brother, meron po ba nasusulat sa Biblia na kailangan maging mabait ka lagi? Brother Joshua, meron! Yan! Hindi. Ano siya? Di ba nung sa simbahan, nung maraming tao ginawa ng tindahan yung simbahan. Yan ang pinaka-pointos ko dyan eh. Nagalit si Jesus. Bawal ang yayo! Pinagtataob niya yung mga anong kind doon? Anong kind doon? So, talagang pinakita niya lang yung reflection ng kaululan nila dun sa mga tao. Yun na. Babalik tayo sa conditional ang kind. Kasi, bakit niya binalibag yun? Kahit hindi naman kind yung ginawa niya. Kasi yun yung pinakita sa kanya eh. Yun yung mali eh. Mali nga yung pinakita sa kanya. So, papakitaan niya rin ng mali. Or, yung ginawa niyang pagbalibag is considered as kind.
Gets. Pwede. Gets. Ipapakita, magiging kind ako sa'yo. Ipapakita ko yung realidad nitong kaululan Tough mo. love. Tough love. Love. Itataob ko to para alam mo na putang ina ka, mali yan. Huwag kang gumanyan. Kasi pag hindi na check, hindi na correct yung ganyang kaululan mo, tatanda kang demonyo. Tatanda kang salot sa lipunan. So, yun ang kind. That's not kind yung pag tumanda kang walang ya. Oo. Dahil nga hindi ko nagawa to. So para sa akin yung kind kasi malawak na perspective. Yeah. Pwedeng binalibag niya yung kasi nga pangit yung ginagawa nyo. And that's kindness also. Kasi I wanted to save you from that thing. Yan. So parang ganito, for example, tayo, kontrabida tayo sa mata ng mga karamihan, sa bakla, sa beta males, but kung ihimayin mo yung gusto naming tuldukan dito sa ganitong ginagawa namin is gusto naming mapabuti kayo. Yun. Gusto naming maging matigas kayo na father figure sa pamilya ninyo someday na hindi nasasaktan sa mga ganitong opinyon agad-agad at hinihimay muna. No? Kindness to Kung tutusin mo, lang masama, minumura ka namin, dinadown namin yung support. Pero eventually, kindness to kasi magiging mabuti kang ama in the future. Yun. Exactly. Tutularan ka ng anak mo, magiging maganda yung takbo ng pera mo, matalino ka, nag-ehersisyo ka, tutularan ka rin ng anak mo na nagpapaganda rin ng katawan. That's kindness also. Yun na nga, pre. Kasi nga, itong mga virtue signaler na to sa internet, ang kindness sa kanila, samahan mo sila dun sa kalokohan nila. Gago ka! Patawa na kay Ellen. Paano rin mamaya mapanood ko sa inyo? Yun. Yun naman talaga yun eh. Kaya ibig nyo sabihin ng kindness is pre, samahan kayo dyan sa kalokohan ninyo eh. Yung mga sinasabi mo na nag-virtue signal na yan, ako sabihin ko sa'yo, demonyo, may sapi ng demonyo yan. Kasi di ba nga sabi nila, biblical, ang kademonyohan, nababalot yan ng pagiging nice eh. Parang sugar-coated yan eh. Tignan mo na. Gago ka! Deceiving eh. Di pa para makapag-deceive, they appear themselves Kind. harmful, kind. Just bullshit, man. What the fuck, stupid ass. Stupid ass. Totoo, sa kind nagkukuble yung mga kademonyohan madalas. Lalo na kapag hindi naman genuine yung kindness. Pansinin mo, tignan mo, ganyan na talaga, pre. Binabalot nila ng, basta slogan nila lagi, kindness, whatever. Tapos, in the long run pala, puta, mental health issue ang aabutin dahil sumama dun sa nila. And yung intentions behind of it, dun magtatapos yung kindness app, kung ano yung intention behind. Kasi para sa akin, yung mabait na pagtulong, hindi mo agad masasabing kindness yan eh. Yung intention nung ginagawa ng tao. Kasi pwede maging poverty porn yan. Oo. Kindness din naman yung magbigay ng bigas. Magandang example yun. Napakalawak ng kindness. No? Kindness din naman yung magbigay ng bigas. Kindness din naman yung magbigay sa pulube. Pero may camera pala sa likod. What is the intentions? To get more money. So that's not kindness for me. That's exploiting the poverty in the Philippines. Diba? Totoo. So yun, ang ganda. Diba? So, pare, ito, again, para rin naman sa inyo to, na naniniwala kami na hindi lahat ng tao ay kailangan mo pakitaan ng kabutihan. Minsan, kailangan bigyan mo sila ng marahas na pararaan or tough love para matuto sila. Hindi lahat ng tao natututo sa kindness. But yeah, comment down below, pare, kung anong masasabi ninyo. Suggestions, reactions, iwan niyo yan sa baba. Right? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. Yung ganda nun Trick Beam Gang! Rainbow Gang.